sa loob ng 55 taon. Matapos siyang hatulan ng Sandigan Bayan nitong Biyernes sa maling paggamit ng 7.55 billion pesos Priority Development Assistance Fund o PDAP ni dating Congressman Mark Douglas Cagas IV. Sa desisyon ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, napatunayang guilty si Napoles sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 2 kaso ng malversation of public funds. Kasama rin sa hinatulan sa parehong kaso sina Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana at Rodora Mendoza na nakatakdang makulong ng hanggang 18 taon. Pinagbabawalang humawak ng pampublikong posisyon at inutusan ding magbayad ng milyong-milyong pisong multa. Ang mga kaso ay nagmula sa alegasyon na pinalitan ng Napoles Link Foundations ang mga PDAP-funded projects ni Cagas ng walang public bidding at hindi na ipatupad ang mga proyekto. Tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police na mataas ang moral ng mga tauhan ng opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y sa kabitla ng sunod-sunod na kasong isinampal laban sa mga pulis sa National Police Commission kaugnay ng iba't ibang issue. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I believe that the commanders are all in high spirits. They are in support of the programs. At kanina, dinidiscuss namin ang aming mga ways forward at kung paano namin lalong mapaganda ang delivery ng public services, ang police services sa ating mga kababayan. Hindi apektado ang tauhan at opisyal ng pambansang pulisya sa tila sunod-sunod na pagsasampa ng reklamo sa ilan sa kanilang mga kabaro sa National Police Commission. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, tinitingnan nila ang NAPOLCOM bilang katulong sa pagdisiplina sa kanilang hanay. Gayunman, nais din aniya nilang iresolba ang anumang problema sa loob ng kanilang organisasyon. Subalit, handa din aniya siya sa ukol dito. Nakikita well-meaning ang lahat ng mga gustong tumulong sa PNP right now. Ang mga nagbibigay ng opinion. We welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakakita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. Kaugnay naman sa pagpupwesto ng mga opisyal sa matataas na posisyon sa PNP, sinabi ni General Torre na dumadaan sa Pangulo ang kanilang rekomendasyon kung sino-sino ang iuupo sa pwesto. Gaya ng sinasabi ko kanina, we welcome suggestions and recommendations. But ultimately, the most critical decisions in the Philippine National Police ultimately rest on the chain of command. And on the top of the chain of command is the President of the Republic of the Philippines. Most especially so sa mga appointments, designation, promotions. Lahat ng yan, pupunta actually yan sa Office of the President. And all of us are just recommendatory. Ang issue ay nag-ugat sa paglalabas ng resolusyon ng NAPOLCOM noong nakaraang linggo, kung saan ipinababalik nito sa pwesto ang ilang opisyal na napasama sa reshuffle na ipinatupad ni General Torre. Habang ipinamomodify din ng NAPOLCOM ang posisyon ng ilang mataas na opisyal ng pambansang pulisya. Lea Ilagan.